Nasa Baez po tayo ngayon mga kaprobinsya. Bumili tayo ng mga pintura. Marami po. At hindi po basta-basta pag magpapintura tayo ng bahay. Medyo mahal po. Yan. Ay, yata squado atong checker, atong patching compound. Ay, good morning. Sakot, 25 kilos mo na sa? Fortuner yung gamit natin ngayon. Dalawa lang yung kasama natin. Yan po, Baez. Pachinko. Wala na isagol daw? Ay, 20 ra? 20. Ayaw mo naman kami mga kaprobinsya. Kasama natin si Vicente Jr. at si Jojo. Sila yung magpintura doon sa bahay natin. Ito na po yung request ng karamihan na pinturahan yung bahay natin. Pero sa ngayon, yung pinturahan namin yung sa loob lang muna. Hindi lang natin biglain kasi napakamahal na mga pintura ngayon. Sa ngayon pa lang yung nabili namin, yung expense namin nasa 10,000 plus na. Sa loob pa lang yan yung budget namin. Sa sala, paano pa kaya pag pinturahan natin lahat, pati sa labas, pati sa kwarto. Hindi lang natin biglain. Napakalaki yung gastos natin. Simula ng wansa. Open na ngayon yung sentral dito sa amin mga kaprobinsya. Sa sunod ng mga linggo, asahan naman natin na maraming mga truck de karga na makapila dito. Lalo na pag masira yung sentral dyan. Ada problema sa kumpay ni Joe. Basta kay ato ay daghan ato kun dapat sa bungalow halos sa dorpita tinap sana ito sa cemetery dapat. Kargang tubo. Excited na po yung mga may tubuhan ngayon na magpagiling, mag-harvest ng tubo. Sayaw na po kami, oh. Kain muna. Bisayang manok.
Rin no ya medyo daanga tas taas ali ron. Ya wis balay. Orang ngerti. Yan po, na pinturahan na ng primer. Tapos yung mga diki-diki nilagyan ng patching compound. Yung mga biyak-biyak katulad dyan, oh. Para mawala to, ayan ang patching compound. Sa loob lang muna tayo. Tapos puti din yung ipintura namin sa labas. Yung sa labas, mamaya na yan. Uwi muna ako mga kaprobinsya. Sila lang si Jojo at si Junior na iwan doon. Kailangan po natin umuwi para pumunta naman tayo ng area to. Wala nang pagkain yung mga alaga natin doon, wala nang feeds. Tapos yung kumpay kailangan pa ikarga sa ating elf para madala doon sa kubo natin. So kailangan natin umuwi ng saglit. Tapos pag matapos yung trabaho natin doon, balik naman tayo dito sa Ayungin. Busy po tayo, pero sanay naman tayo sa ganitong buhay na halos walang oras na sinasayang. Ito, nasa bahay na tayo. Time check, alas 4:42 ng hapon.
Ano yan, wala sa? Amalay. Amalay ba? Kato kong daang ligid dong, palurok ka rin dong. Tundaan akong ligid ba? Time check, alas 5 na ng hapon. Okay na. Salamat dong. Pagas muna tayo ngayon. Yung crudo nasa 56.20 per liter. Yung ibon natin, oh. Hello. Hello. Andito na tayo sa kubo. Ginabi na tayo kahapon ang dumating dito. Madilim na. At ako lang may isa naglakad doon sa may sapa. Tuloy naman yung trabaho natin dito ngayon. Yung mga baboy natin nagkagulo na. Nanghingi na ng pagkain. Pag mapaliguan natin sila mamaya, malinis naman yung katawan nila. Pero sa ngayon, ganun talaga yung baboy. Basta baboy, baboy yun. Yung isa, tumigi agad pagkatapos yung kumain. At dito po, napakaganda po ng kanilang katawan mga kaprobinsya. Galingin ra. Yung isa na may hernia. Nagkakaali yung likuran niya, oh. Nakagagigil yung katawan nila. Ito po, manang-mana sa nanay. Napakanipis ng kaniyang balahibo. Itula po yung andito. At dito po mga kaprobinsya, 8 po ito. Pero ganun din. Pagkaganda din ng kanilang mga katawan. Hindi pa namin sila pinapaliguan. At dito rin, 8. Iba lang yung katawan nila compare sa ating mga big dyan. Yung likuran, malipis lang. Hindi katulad doon. Pero hindi naman sila patalo sa laki. Malaki naman sila, mga panglitso na yung mga baboy natin. Pag nasa mga kalagitnaan po ng December mga kaprobinsya, yung ganito kalaki, demand po yan para panglitso. At napakasaya po natin ngayon sa ating mga baboy. Kasi dati po, ilang beses po nagka-A yung mga baboy natin. At palagi po tayong nag-apply ng gamot sa kanila. At ngayon naman, yung ganyang kalaki, save na yan sa pagtae. Hindi na yan madali magtae. Yung delikado, yung kakawalay pa lang sa kanilang nanay. Pero sila po, nalampasan na nila.
So napakasaya po natin. Palambutin muna yung mga dumi na dumikit sa kanilang katawan. Yung naapakan dati na inakala natin na hindi na makasurvive. At yung isa na nagkasakit, sila po yung dalawa yung maliit. Pero yung katawan ng isa, yung naapakan, humahabol na. Bilog na bilog yung katawan niya. Medyo malinis na sila ngayon ng konti, pero mamaya naman maligo naman sila sa dumi. Lalo na pag mainit yung panahon. Higaan nila yung dumi nila. Finishing para matanggal lahat yung mga dumi nila. Ha? Napulpul ang sagbot? At yung mga inahin natin ito mga kaprobinsya, ito po, nai-ain natin to. At lagpas 21 days na po mula sa ating pag-iay sa kanya. Sana po na buntis na siya sa ating pag-iay.
At yung isa, nai-ay na rin natin. Nasa mga 18 days pa. Wala sa ating pag-i-ay sa kanya. So, halos magkasabay lang po sila. Pag sila ay mga anak, sunod-sunod na sila mga anak. Tapos yung isa dito, na pabarakuhan na natin. At yung isa mga kaprobinsya, napakatagal yan naglandi. Tapos nung naglandi siya, pinakasahan natin. Naglandi naman siya ulit. So ang mangyari po dito, kung sakaling mabuntis silang dalawa, sabay-sabay din sila mga anak. Parang hihintay niya yung kapatid niya or kasama niya na galing sa area 1. Gusto niyang sumabay. Ayaw niya siguro mag-isa lang mga anak. Kaya hinihintay niya yung kanyang kasama na galing sa area 1. Magkapatid po sila sa nanay. Ito po, mas matanda siya compare doon sa isa. Yung mga baboy, mga kaprobinsya, pag mabusog na, tahimik na sila. Pag wala pang kain, ingay, napakaingay po nila. Pero ngayon, relax na sila. Yan po ang update sa ating mga baboy, mga kaprobinsya. Malaki na po yung baboy natin na 12. So tamang-tama ngayong katapusan ng December or first week ng January. Pag may magandang presyo sa ating mga panglitson dyan ngayong December, yung katapusan, pwede natin sila dispatch sa lahat para yung mga inahan naman natin yung ating abangan. So yung mga inahan natin na sampahan na yung dalawa, tapos yung dalawa na i-ay din natin, at sana po mabuntis silang 4. Yung mga koy natin, gutom na sila. Ayan. Ilap na yung mga isda natin mga kaprobinsya. Hindi natin sila pwedeng i-handfeed. Natakot na sila. Hindi katulad dati na nalagaan natin sila ng gusto. Pwede natin sila, napakadali lang naman nila sa ngayon. Pag araw-araw natin sila pakainin tapos i-handfeed natin. Kanina nag-agawan pa sila ng gusto sa pagkain, sa fish na ibinigay natin, pero ngayon palangoy-langoy lang sila. Pero mamaya naman pag maubos na yung mga pagkain dyan, bigla naman sila mag-agawan. Hindi sila masyadong agresibo na kumain. Relax na, hindi na nag-agawan. Sa mga nakaraang araw po, binawasan natin ng tubig yung pan natin dito para makita natin yung crayfish. Pero wala po tayong nakita kahit isa. Yung iba natin mga kasama nito, nakakita sila ng crayfish, pero dito sa kabila, dito isa lang yung nakita natin. So dito tayo nagbawas ng tubig kasi dito po tayo naglagay ng crayfish. Inakala po natin na may natira dito, pero nung nabawasan natin ng tubig,
naglagay pa tayo ng pagkain dyan. Wala naman tayo nakita na kumakain sa pagkain na nilagay natin. Hindi natin alam kung ilang crayfish yung natira, pero isa lang yung nakita sa ating mga kasamahan. Tapos dito pa sa kabila, noong naglagay tayo ng crayfish dito, nakataon na dito po pumunta yung mais or eel na inalagaan natin dati. So marami pong nag-comment na yung crayfish daw, isa rin yan sa mga paboritong pagkain ng mais or eel. Yung mga kalabaw natin dito, si Tisoy mga kaprobinsya, tinigilan namin sa pagpahakot ng kumpay kasi namayat siya. Hindi siya katulad ni Rambo. So hindi muna natin siya pahakutin ng kumpay ngayon. Papahingahin muna natin siya. At si Rambo, busog na. At bihasang-bihasa na siya maghila ng karusa. Sinanay namin siya ng gusto. Wah, naglambod. Oh. Agoy. At busog na busog po siya. Kasi pinakawalan na po natin siya sa ating mga napier. Pero ngayon, medyo naka-adjust na siya dito sa atin. Hindi na natin siya pakawalan doon. Bigyan lang natin siya ng napier kasi nasanay na siyang kumain ng napier. At saka bigyan ng feeds or copramil para masanay din siyang kumain ng copramil. Tingnan niyo po yung katawan niya, oh. Bilog na bilog. Solid na solid yung kanyang katawan. Kahit medyo mahal yung bili natin sa kanya, nabili natin siya sa halaga na 43,000. Pero hindi tayo nagsisi kasi siya po yung katulong ni Palo dito sa paghakot ng kumpay. At dito po sa amin, marami po nagkagusto sa kanya, sa ating kalabaw na Shanghai. Galit si Palo kay Rambo. Palo, wag lo, maawa tayo sa kasamahan mo lo. Si Palo mga kaprobinsya, may ugali po siya. Napapansin po namin, hindi tayo dapat magkumpiyansa sa ating mga alaga kasi minsan nanuwag siya. Kaya kailangan ng paglapitan natin siya, nakatutok tayo palagi sa kanya or may distansya lang para kung sakaling atin siya na manuwag, hindi tayo matamaan. Diba lo? Magpagkabait ka ha. Muna po sinubukan natin sakyan to. Hindi pa siya nagpasakay. Pero ngayon daw, nagpasakay na daw to. Sabi natin mga kasamahan dito, sinakyan nila. Okay. Parang tubakbo. Hindi pa siya sanay mga kaprobinsya sakyan, pero okay lang, hindi naman siya tumakbo. May kalyo na yung liig niya. Pag dalhin natin siya sa stockyard, yan agad yung tingnan nila, yung kalyo sa liig, kung may natutunan na bang trabaho. May mga kuto siya, oh. Sprehan natin to para matanggal yung mga kuto niya. Rambo. Minsan pagkatapos siyang kumain, pumunta doon sa ating pond para doon maligo. Pero ngayon itali na namin sa mga kaprobinsya dito. Kasi pag hayaan namin siya na andun mamalagi sa ating mga tanim na napier, so ang mangyari po sa ating tanim na napier, mamatay po yan. Masalot ng husto, mabansot hanggang mamatay. Pero pasado na po si Rambo dito. Kumain na siya ng napier, tapos napakinabangan na natin.